Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Gary C. at ang inyong pinapanood ay ang Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang request po ito sa isang subscriber. Kung maaaring talakayin ko daw yung iba-ibang kurba ng likod. Yung mga scoliosis, lordosis, kyphosis. Ano ba yan? Ito yung mga tinatawag na spine abnormalities. Ang kilala dyan ay yung salitang lordosis, kyphosis, scoliosis. At ang siguro pinakaalam nyo sa tatlong yan, no? Yung madalas nyo marinig, oy, may scoliosis yung anak ko. Ayan, so pag-uusapan natin yan. Una-una, yung tatlong yan ay mga curves o kurba na nakikita natin sa ating buto sa likod o yung tinatawag na spine. Huwag mo na kayo malito dahil ang normal na buto ng ating spine ay may curve. Meron tayong tinatawag na cervical spine na ang forma niya ay medyo lordotic ang tawag, no? Tapos thoracic spine, lumbar spine, sacrum, saka coccyx na pinagdikit-dikit na halos yung ibaba niyan. Ngayon, kung mapapansin niyo po, hindi naman talaga diretso ang ating spine, di ba? Pero pag nasobrahan po ang kurba, ayan na, diyan na pumapasok yung scoliosis, kyphosis, lordosis. Yung scoliosis, pag nasa harap niyo yung tao, mapapansin niyo ba, mas mababa o mas mataas yung kanyang isang balikat. Yan ay medyo hugis letter S o kaya letter C. Yung kyphosis naman, ito hindi nyo pwedeng sabihin hindi nyo alam. Ito yung medyo nakukuba, kyphosis. At yung lordosis naman, yan naman yung medyo nakaliyad. So kung titingnan nyo po, base dun sa nakikita nyo, letter S, yung isa, medyo mas maumbok sa may bandang taas. Pero yung lordosis naman, medyo paloob ang pagkaumbok niya, di ba? Papunta sa loob. So ang lordosis, increased curvature towards the front of your body. Ang involved dito yung lower back, pwede rin yung inyong neck area. Ang kyphosis, may kinalaman naman sa rounding of the spine do sa inyong upper back. So yan yung nakukuba, no? Hunchback ang tawag nyo. O kaya may hump dun sa likod. Ang scoliosis naman, yan yung kurba na papuntang letter S o papuntang letter C. So instead na straight yan, pag nakatingin ka dun sa spine, pag sa likod nyo tinignan, straight po yan. Pag letter S o kaya letter C, yan yung tinatawag na scoliosis. Ngayon, ang kadalasan tanong, bakit kaya nagkaroon yung anak ko nito? O kaya yung mga may ganitong deformity, lagi nilang natatanong, bakit ako? Okay. Ito po mga dahilan. So what are the causes of deformities in the spine? Ang spinal deformities ay pwede mangyari ng walang reason. Walang makapagsabi, pero ang isa sa mga posibleng dahilan ay yung birth defects. So habang nandun ka pa lang sa sinapupunan, nagkaroon ng problema. Aging and degeneration, kadalasan niya sa mga nagkakaedad. Kaya pag nakakita kayo na may osteoporosis, kadalasan mapapansin nyo medyo nakakuba ng konti. At sinasabi na pag tumatanda daw, medyo bumababa daw ang ating height. Lumiliit daw tayo. At isa sa reason nga nun ay yung nagiging parang pakuba tayo sa forma. At pwede rin naman trauma. Na aksidente, nadulas, tumama likod, nahulog sa hagdan at mula sa may third floor papuntang second floor, tumama ang buong spinal column o yung pinaka-spine natin, pwede rin magkaroon ng deformities. So what are the symptoms? So ang tatanungin dyan susunod, bakit yung anak ko may scoliosis daw pero wala naman nararamdaman? Wala naman dinadaing. Ganito po yan. Majority na meron po mga ganitong deformity sa unang parte o early stage, maaaring wala kayong maramdaman. At ang symptoms ay nag-iba-iba depende sa location. Halimbawa, kung sa cervical spine ang problema o kaya thoracic, iba ang nararamdaman yan kung ito ay may kinalaman naman sa lumbar or lordosis. So, ano ibig sabihin nun? Yung severity depending on the types of deformity. So, what are the common signs and symptoms? Kung mayroon man, maaaring makaramdam ng pain. Feeling of being off balance. Yung mga nahirapan ka maglakad o kaya tumayo,
At visible, makikita mo, may kurba. Mataas yung kaliwang balikat o mababa o kaya medyo pakuba ang isang tao. O kaya no symptoms at all. Wala talagang nararamdaman. Nakikita mo lang, mapapansin mo lang, pero walang nararamdaman. So, kung itong mga deformities na to nakaka-apekto sa inyo at talaga nagbibigay ng pain o kaya may mga na yung daily activities nyo naapektuhan na, hindi na kayo yung mga misis di makapaglaba, di na makapagluto, gawain bahay, mga lalaki hindi na makapagtrabaho, baka meron po mga serious problema kung saan nagkukos ng pagkaipit sa inyong spinal cord o kaya mga nerves na maaaring ginagamot to surgically o kaya non-surgical. Pwede mga gamot, physical therapy, o kaya pag sa malalang kondisyon, kailangan na ng operation. So, paano nadadiagnose? Paano nalalaman kung kayo po'y may spinal deformities? Una-una, pag pumunta kayo sa doktor, ang gagawin yung physical examination. So, papatayuin kayo, titingnan, kakapain yung buto nyo sa likod, at minsan, physical appearance lang, meron ng idea yung doktor. Maaari mag-advise ng x-rays, x-ray of the spine, o kaya CT scan or MRI scan para ma-identify natin kung saan yung exact location ng deformities. Ang tanong, ano mga pwede nyong gawin para ma-improve ang inyong posture kung kayo po ay medyo, anak nyo, napansin nyo, palaging pakuba-kuba ganyan, kung maglakad, siyempre turuan natin mag-exercise. Regular exercise tumutulong na to strengthen your core, your back, your shoulder muscle, ma-improve na to yung inyong posture, yung inyong forma, kumbaga. Physical activities like yoga, pilates, and strength training, maaaring makatulong. Madalas natin marinig, mag-exercise, stretching, monkey bar exercises, yung parang nagbibitin ka dyan sa poste para kang unggoy, pwede makatulong yan. Swimming, madalas kong marinig din yan sa mga kaibigan kong orthopedic doctor, maganda ang swimming. So what are the basic exercises to keep your back healthy? So ito po, tingnan nyo na lang po yung illustration. Natural, kung may edad kayo, baka hindi nyo kayang gawin yan. So magpaturo po kayo or magpag-guide kayo sa physical therapist. So may tinatawag na back flexion stretch, towel hamstring stretch. Yung mga yan ay pwede nyong gawin sa bahay lang. Hindi naman kailangan ng physical therapist na turuan kayo ng ganyan. So kano kadalas nyo gagawin? Pwedeng count of 10 or 20, depende sa kakayahan nyo. So sundin nyo lang po yung mga yan, ha? So pwede nyong balikan yan later. Ngayon, ano naman yung tinatawag na ergonomics? Ergonomics, ibig sabihin yung tamang positioning. Tamang pagbubuhat, tama sa pagtulog, tama sa pagupo. So tuturuan ko po kayo ng ergonomics sa workplace muna. Karamihan ng mga nanonood sa atin, yung iba raw nasa office, napapakinggan daw tayo, napapanood tayo. So turuan ko kayo sa workplace muna. Kung sa workplace, kailangan nyo po yung table nyo maayos. Siyempre, ang table ninyo, hindi pwede kayo pag nakaupo, yung taas ng table sa taas ng silya, mahalaga. Yung pag-upo nyo, mahalaga din. Bakit? Yung mga nakaupo na nakaslouch, yung nakikita nyo. Kung napansin nyo, yung nandun sa picture sa may bandang kaliwa, slouch sa Tagalog. Naku, hindi ko alam, nakaliyad ba? Hindi. Basta alam nyo na yun. Yung hips, tingnan nyo po yung balakang, tsaka yung tuhod. Mas mababa yung tuhod kaysa sa balakang doon sa kanyang pagkaupo. Ideally, mas maganda po yung picture sa kanan na nakikita nyo, na yung tuhod, tsaka yung kanyang hips ay halos magkalinya o mas mataas ang tuhod. Sa ganyang posisyon, mas hindi na bibigyan ng pahirap o pressure ang inyong likod. Yan. So, alam nyo na yan, ha? So, sa pag-upo naman, importante din yung taas ng tinitingnan nyo. Kung kayo'y nagko-computer, halimbawa, yung taas niya, importante rin sa mata ninyo, yung level. At the same time, yung siko nyo ay kasing taas po dapat ng inyong mesa. O yan, nakikita nyo ba? At hindi pwedeng ikaw yuyuko papunta doon sa monitor kung kayo nahirapan basahin yan, no? Kailangan yung monitor ang i-adjust nyo, hindi po kayo ang a-adjust. Okay. Then, pag kayo po umupo naman sa mga, tawag dito, bar stool. Yan, bar stool. Mataas yan, napansin nyo. Kung napansin nyo, lahat ng bar stool dapat merong rest. Kasi dapat nakapahinga yung paa nyo dyan na para ang inyong tuhod ay hindi babagsak. Kaya ako, ayoko umupo sa mga ganyang silya dahil
Pag nakababa po yung tuhod nyo kaysa sa balakang nyo, sumasakit ang likod nyo. So, sitting on a bar stool can contribute to back pain. Lalo na kung yung paa nyo hindi nakapatong doon sa footrest. Tandaan nyo po yan, ha? Tandaan nyo po yan. So, yung lower back pain nyo ang matindi, lalo na kung medyo matagal kayong nakaupo dyan na hindi nakapatong ang paa nyo. So, importante yan. So, lack of posture, lack of proper back support, prolonged sitting, nagkukos ng strain sa inyong spine and muscles. Yan. Ngayon, yung mga nagmamaneho naman, halimbawa, ikaw ay driver o kaya private o kaya public driver ka, tandaan nyo po ang pag-upo nyo, kailangan naka-up straight. Pag kayo po ay medyo nakaslouch, bawal din. Lalo na kung medyo malayo yung inaapakan nyo, yung mga gasolina, preno, ganyan. Kailangan yan, tama lang ang height niyan. Pagbubuhat naman, kailangan po ibeben nyo po ang inyong tuhod, hindi po ang inyong likod kung kayo'y may dadamputin. Sa paghiga, may tamang posisyon din. May tinuturo nga ako, mag-rollo ka na lang ng towel, ipatong nyo dyan ipatong nyo yung inyong batok doon. Yun ang gamitin yung unan. Gumamit ng dandayan, importante yan. Then, swimming is one of the best exercise para sa mga may problema sa back. Okay. Ngayon, another problem na kadalasan natin na-encounter, yung mismong silya. Okay. Yung silya, may mga tinatawag na supportive chairs. Ito mga supportive chairs, talagang sa salitang support chairs ay para sa inyong likod. Sinusupport nito yung spine para mabawasan ng pressure. Halimbawa ng support chairs ay yung mga ganito. Well, may konting gastos. Pero yung mga gamer, alam ko ganito na ang binibili mga silya, no? Yung nakasupport sa kanilang likod. At kung mapapansin yung taas ng tuhod sa kanang hip, medyo ka-level. So, ibinababa lang nila yung silya. Kaya yung table, meron din tinatawag na ergonomic table na itinataas o ibinababa base sa tamang posisyon. So, ano yung mga dapat nyo pang gawin? Siyempre, patibayin nyo po yung inyong buto. Paano papatibayin yung buto? Madalas yung marinig, mag-calcium supplement, di ba? Yung mga calcium, vitamin D ay importante para ma-maintain ang inyong buto na malakas. I-avoid nyo yung smoking at alcohol dahil ito po ay nagpapahina ng inyong buto. At gusto natin na pag kayo kumakain ng masustansya o pati yung pag-inom nyo ng gatas o yung mga kinakain nyo mga gulay, kailangan ma-absorb maigi ng inyong katawan. Di ba? So, kailangan kumain ng sapat. Spinal surgery, ito na yung tanong. Doc, kailangan na talaga magpa-opera? Well, kung hindi na improve sa pamamagitan ng exercise, physical therapy, pagpapahinga, o kaya pag-inom ng mga pain reliever, muscle relaxant na panakanaka, hindi nag-improve, dun papasok ang surgery. So, surgery is performed kung yung curve ninyo ay nagkukos na ng compression sa inyong internal organ. Halimbawa, meron akong scoliosis at ganito po ang posisyon, di ba? Letter S Sa ganyang posisyon, yung aking baga, kinalaunan ay pwedeng nahirapan mag-expand. So, ang pwede kong complain, bukod sa masakit ang likod ko, pwede ako mag-complain na parang medyo hirap sa paghinga. Okay? O kaya masakit. Pag ganun na po ang sitwasyon, maaaring mag-advise ng operation para ituwid ng ganyan to lessen yung compression. Ganun din kung naiipit naman yung heart. Kung pag ganun naman ako naka-position, baka naman yung heart naman na nahihirapan. So, operation will be a factor kung ang pasyente ay may mga number 1, pain na hindi na naalis, talagang tuloy-tuloy, progressive na, masakit na, severe na, at hindi na nagre-respond sa oral medication or conservative care. Doon papasok ang surgery. Okay? So, sana meron po ako na-share sa inyo. At ako po si Dr. Gary C. Remember, baka hindi pa kayo nakasubscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. At yung sinasabi ko palagi, mag-I Heart GSK as a sign of your love and support dito sa aking channel. Okay? So, hanggang sa sunod, ako po si Dr. Gary C. ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!